Ito ang inyong likod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Bushobs or Polvoron Factory ni Presidente Kuting na raid sa Batangas. Nagkakahalaga umano ng 13.3 billion pesos ang Bushobs na nakuha. Dito nga natin makikita at mapapatunayan mga kaibigan na itong mga ibinabalita nitong si Miss Cathy Binag at pati na rin si Madam Maharlika ay totoo nga patungkol dito kay Presidente Kuting, lalong-lalo na mga kaibigan patungkol sa paggamit niya ng tinatawag na ipinagbabawal na gamot na pulburon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang pag-raid dito sa Bushobs Factory dito sa Batangas ay tila ba ang malaking intersection or tinatawag nating drug how sa kasaysayan ng ating bansa, kung saan itong pinamumunuan ni Presidente Kuting ng Norte, siya ang may pakana. Ngunit ang nakakatawa dito mga kaibigan ay bakit ngayon lang sila nahuli kung meron naman tayong mga pulis kung saan sila nagpapatupad ng batas at mga politician na tunay na galit sa ating mga tinatawag na pushers or tinatawag nating nagbebenta siya ng pinagbabawal na Bushobs. Dahil nga dito mga kaibigan ay hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Mga ka-DDS, please po magkaisa tayo, mga nagmamahal sa bansa na mag-straight vote po tayo all sa Duterte team para magkaroon tayo ng pagbabago. Magtiwala po tayo all sa wisdom ni Tatay Digong sa pagpili ng mga taong may puso at pagmamalasakit sa ating mga mamamayan at bansang Pilipinas. Dami nilang sasagip sa atin. Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Marcoleta, Attorney Trixie, Dr. Lorraine Badoy, General Bantag. Yay! Dami nila. Tagapagtanggol ng mga inaapi, Lord have mercy. Perfect na tayo sa PDP senatorial candidate. I-zero vote po natin ang mga party list tulad ng Akbayan Party List at Makabayan Black, i-zero out. Ang prinsipyo at paninindigan ay di dapat binibenta sa mga halang ang kaluluwa. Madaling maubos ang pera pero ang dignidad ay panghabang buhay na tiwala. Gusto nating totoong pagbabago, line up Duterte ang iboto natin para siguradong aasenso ang bansa natin. Mga Duterte, hindi mukhang pera. Sila ang totoong makatao, mga friendly people, madaling malapitan. Support both of you. Duterte siblings, Attorney Kong Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Senator Bato, Senator Go at kung sino pa ang iendorso ni Tatay Digong. We vote in support for Senator 2025. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat. Panoorin na natin ito. Yan no, ay grabe. Oh, Mayor or Mayor Baste, ginalaw na ang baso. Tatakbong senador kasama sina Marcoleta at Attorney Vic Tolentino. Ay hindi pala, Rodriguez, sorry. Tolentino, gago. Visit ka, Jay. O ito, panoorin natin. Ito na ang sanib puwersa ni Attorney Vic Rodriguez at Mayor Baste Duterte, ang ating mga future senators. Matapos nga i-anunsyo ni Congressman Rodante Marcoleta ang kanyang pagtakbo sa 2025 midterm elections. Aniya, handa na nga daw siya at wala nang atrasan. Lubos ang natuwa ang mga netizens dahil isang Duterte na naman ang tatakbo at magpapamalas ng kanyang kagalingan at tapat na serbisyo. Lubusang natuwa ang mga tao at lubusan naman din nagalit ang mga anti-Duterte. Gago! Hindi, yan talaga ang mangyayaring dyan. Yung mga ano dyan, yung mga crocodile. Gago po, hindi na kapag yan, halimbawa may makapasok ng mga crocodile,
Tapos may makatawid, may mga tawag dito, may mga buhaya diyan, yung mga anti-Duterte na makasampa sa Senado. O katulad yan, yung mamaya panoorin din natin yun, ha. Siyempre, ilag sila dito. Basti yan eh. Duterte yan eh. Oo, talagang may sasabon sa kanila ngayon. Nangyayari kayo dyan. Sa mga Pilipino, bagamat hindi pa man formal, pero maugong ang balita na di umano'y tatakbong senador si Atty. Vic Rodriguez at Mayor Baste Duterte. Sana, Si dating kayo. Executive Secretary Vic Rodriguez ang isa sa mga tumindig laban sa pang-aabuso ng kasalukuyang administrasyon. O eto putulin ko lang speaking of pagtakbo, kasi may mga syempre may mga diyan katulad niyan nila Attorney Vic, Attorney Trixie, si Panelo ata, si Doc Lorraine Badoy, si Kay Eric, di ko alam kung sino yung mga tatakbo, no? Pero buhos na natin ng suporta sa partido ng mga Duterte. Ngayon, baka natatakot kayo na Sir J, kasi minsan parang nakakatakot na. Gawa ng ayaw na naming maulit yung nangyari ngayon na ginamit lang ang mga Duterte sa pangangampanya para manalo sila. Ginamit lang ang Duterte para manalo sila sa pagtakbo nila sa gobyerno. Ngayon, ang katwiran ko naman diyan sa mga ganyang katanungan, siguro hayaan na lang natin. Siguro sila naman magdadala nun. Tsaka hindi naman yan lalabas at lalabas yung baho nila kapag ginawa nila yun. Na isa rin sila sa mga mangga. Hindi tingnan nyo katulad nila Senator Bato, Senator Robin, Senator Bongo, na talagang hanggang ngayon na kahit anong nangyayari, na kahit sinasabihan nila na underdog ang mga Duterte, kesyo wala na daw lakas ang mga Duterte, kesyo mahina na daw sa taong bayan ng mga Duterte, andyan pa rin yung mga senator na yan na simulat sa pool na talagang sumusuporta sa mga Duterte. Ngayon, kung may mga tumakbo man ngayon na bigla nating malalaman na siya ay parang ginamit lang ang Duterte para sa ikakapanalo niya, nasa sa kanya na yun. At least sumuporta tayo talaga at dahil yun sa pagmamahal natin sa mga Duterte. Yun lang yung masasabi ko dyan, kasi may mga nababasa ako ngayon, lalo sa Facebook, na mga comment na hindi ko na lang may mention kung sino mga kandidato yun. Pero may mga sinasabi sila, ayoko sa'yo kasi dati kang ganito, dati kang ganyan. So sa ang katwiran ko naman, kasi dati may sinasabi ako na hindi ko buboto. Pero ngayon, siguro parang napagtanto ko na, sige, bibigay ko lahat ng suporta ko sa partido ng mga Duterte. Kahit yung iba dyan hindi natin 100% sure. Kasi nga ngayon lang natin di sila nakilala at ngayon lang din natin narinig yung mga pangalan nila. Pero aminado naman din ako yung mga sinama or yung mga kapartido ng Duterte, solid naman din talaga. Sana walang tumulad kila Tolentino, kila Bong Revilla, marami pa dyan na mga nagliparan papunta sila Garcia, yung mga todo kakampi dati ng Duterte, tapos nung hindi na nila mapakinabangan, bigla na silang nagsiliparan sa kabila. Sana hindi na lang mangyari yun. Tuloy. Habang naging matunog din ang naging mga maanghang na kritisismo ng nakababatang Duterte kay Marcos. Samantala'y nakapost sa Facebook account ng PDP Laban ang support lalo na to, si Marcoleta, boboto ko to. Nila kay Congressman Marcoleta. From PDP Laban, Marcoleta declares senatorial bid. Wala na pong atrasan nito. Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta announced via Facebook on late Monday night, September 30, his intention to once again run for senator in the May 2025 midterm elections. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan at bunsod na rin po ng mga huling kaganapang pampolitika, ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Wala na pong atrasan nito. Marcoleta, in the final weeks of the budget process in the House of Representatives, had been observed as taking up the cudgels for Vice President Sara Duterte.
parehas may paninindigan at prinsipyo. Panalo sa inyo ang mamamayang Pilipino. Kapag kayo ang maglingkod sa taong bayan, magkakaroon ng magandang kinabukasan ang bansang Pilipinas. So yun, no, eto muna, no. Bakit ko nga ba iboboto si Marcoleta? Eto yan. Una-una, alam nyo, kabiliban ho natin yung mga politiko na hindi nila iniisip yung future, yung karir nila sa pagiging politiko. Meron kasi, hindi naman natin may tatanggi na may mga politiko dyan na kaya lang sila nagsiliparan or nagsihakbangan sa kabilang bakod dahil pinapangalagaan nila yung kanilang mga political career. Oo, yung mga ayaw nilang may mga ganun may mga takot kasi. So, napakagandang example nung ginawa ni Marcoleta, ginawa ni Senator Robin, Senator Bato at Senator Bongo, no? At ayun tatakbo rin sila Mayor Rama at yung iba pa, no? Napakaganda nung ganun na doon pa lang nakitaan mo sila ng solid talaga. Na kahit alam naman nila na maraming hindi naman din biro. Ito sa aminin natin, hindi rin naman din biro ang supporters. Siyempre, dilawan at pulangaw ngayon, nagsani puwersa na. Pero hindi naman din pa rin nila matatalo ang supporters ng Duterte. Sadyang napakarami ng mga yan. Magugulat na lang tayo. Huwag lang daanin si Smartmatic. Gago! No, huwag lang daanin si Smartmatic. Si Kong Marcoleta, kaya ako nakitaan siya ng potensyal na kailangan natin siya sa Senado dahil yung tapang at yung prinsipyo niya ay talagang nakita natin na talagang napatunayan niya yun. Hindi lang porket kinampihan niya si BP Sara, hindi lang porket pumanig siya kay BP Sara, hindi ganun. Alam nyo kasi kapag nagpapapansin lang yung isang tao. At alam din natin kapag desidido o galing sa puso yung ginagawa ng isang tao. Yun yung nakita ko kay Congressman Marcoleta na talagang nasa puso niya yung pagtulong or yung pagkampi niya. At talaga naman kasing totoo. No, totoo naman kasi talaga yung mga sinasabi ni Kong Marcoleta about dun sa hearing at wala naman din talagang mali doon. Ang may mali doon yung mga sila Paduano. Hindi ko alam kung nasaan utak ng mga yun. Gago! Kaya yun ay ko. Ngayon kay Attorney Vic naman, wala akong masasabi kay Atty. Vic. Wala naman ako masasabi niyan. At yung sa ibang kaalyado. Kasi may mga, syempre, ako, kung ano yung alam ko na sa mga Duterte, yun yung susuporta natin. Dahil alam naman natin yung mga, alam nyo, napakaganda naman din talaga, napakagaling ng mga Duterte pumili or hindi to sa totoo hindi naman sila namimili. Pusang loob naman talaga na mga nagsisilapitan sa kanila yung mga yan para makipartido or maging membro ng PDP Laban or maging ka-aliado nila, no? So hindi naman ganoon ng mga Duterte. Pero alam naman natin na hindi naman din alam naman natin kung gaano katalino mga Duterte. Alam nila yung mga alam nilang huhuda sa kanila at hindi. Yan baka sabihin niyo bakit si Tolentino. Alam niyo si Tolentino noon pa man ganun na ugali noon. Di pa ba kayo nasanay? Si Tolentino, ganyan na talaga ugali niyan dati pa. Patalon-talon talaga yan. Kaya nga binansagan na datipaklong yan. The grass crapper ba yan? Ano English ng tipaklong? Sorry. Gago! So doon, alam na natin na ganun yung ganun yung ugali niya. Kaya masanay na tayo doon. Ngayon, ang pinaka-inihiling na lang ko sa inyo ay suportahan natin yung partido ng mga Duterte. Kung maaari, lahatin natin. Pero syempre, masusunod pa rin yung gusto nyo. At yung partido naman ni Marcos, wala naman tayong magagawa doon . Wala tayong magagawa doon. Talagang hindi natin sila buboto. Tangin yan, nabudol na tayo, tapos mapabudol pa kayo ulit.
Tingnan nyo nga, tapos si DILG Abalos, boboto nyo. Si Manny Pacquiao, boboto nyo. Although, hindi naman din biro ang mga supporters ni Manny Pacquiao. So baka may pagkakataon na manalo. Ngayon nga lang, mas pinatunayan ni Pacquiao na wala siyang isang salita. Kasi nga, yung kay Manny Pacquiao naman, may mga sinabi siya about kay Marcos noon na hindi niya nga daw titigilan ng pamilyang Marcos. Mapanagot lang sa Siguro, dahil, di ba, may issue din yan si Manny Pacquiao about dun sa parang tax ba yun? Hindi ko alam kung tapos na ba yun. Malay mo, kaya nga sabi ko sa inyo baka may kinakatakutan lang kaya naging partido doon. Pero kaya na lang natin sila. Ganun talaga ang mundo. Yung iba, hindi mo talaga mapiplease kung nakumampi sa'yo, hindi. Meron dyan na ipinanganak ka na talagang galit siya sa'yo. Hindi mo lahat ng tao dito sa mundo, hindi mo yan mapapakiusapan na maging okay kayo. Maging okay siya sa'yo. Or maging okay ka sa kanya. Lahat yan talagang nangyayari ang ganyan na may mga ngayon. Mas maganda, mag-focus ho tayo sa partido ng Duterte. Doon tayo mag-focus at suportahan natin at ikampanya natin. At ngayon pa lang ikakampanya ko na. At ito sa Maynila, sa District 3 ba, nakakalimutan ko. Visit. Kaya dyan sa Maynila, boto natin mga tropa pits natin dyan pakiboto naman po si Mocha Uson. Isa rin yun Kapartido niya si former Mayor Isko Moreno. Pakiboto yung natin wag niyo kalimutan Mamoka Uson. Eto hindi naman to pilitan. Hindi ko naman kayo mga pinipilit Pinipilit ko ba kayo? Hindi ko kayo pinipilit Hindi ko kayo pinipilit na iboto niyo yung sinasabi ko. Basta sinasabi ko lang na baka sakaling magustuhan niyo at iboto nyo lahat ng partido ng Duterte at isama nyo na rin lalo sa mga taga Maynila dyan si Mama Mocha Uson Oo, tuloy natin. Dahil tapat kayo magserbisyo. Duterte, Marcoleta, PDP laban. Labanan ng mga tiwaling magnanakaw, korap sa pera ng taong bayan. Wow! Biggest straight vote, PDP laban. Ito ang nagtataginting ng mga senador sa 2020. Alam nyo may pumasok na naman sa utak ko. May nabasa kasi akong pangalan dito. Bantayan natin lahat ng line-up ni Kuting at Tutut. Ito ko lang, biglang pumasok sa isip ko. What if na makapasok nga sila? Yung mga bataan ni Marcos. Sa tingin nyo talaga sa buto ng taong bayan yun? Hindi kasi ako nahihiwagaan ako. Kasi hindi naman din tanga lahat ng Pilipino Alam nila kung ano yung nakikita nila Katulad na lang yung ginawa ni Abalos sa KOJC. Diba? Maaaring gawin din sa inyo yun. Ewan ko lang, basta malayo pa naman, next year pa doon natin malalaman. Sana wala lang mangyaring dayaan, lang sana, walang mangyaring dayaan at sundin ang boto ng taong bayan, okay? 5. Mga bigatin at totoong maglingkod, subok na ang ating inaasam-asam na mapagtibay ang Duterte Marcoleta lineup. Subok na subok para sa taong bayan, naaapi, minamaltrato, lalo ang mga mahihirap. Bantayan natin ang lahat ng line-up ni Kuting at Martin Valdez na magnanakaw sa ating pera, taxpayers. Sa lahat at zero vote. Basta Marcos Araneta Romualdez, zero vote. Basta silang manatili. Basta ito yung sabi doon sa post, bantayan natin ng lahat ng line-up ni Kuting at Martin Romualdez na magnanakaw sa ating pera, sa taxpayer. Ikisan lahat at zero vote. Basta Marcos Araneta Romualdez, zero vote. Huwag na silang manatili sa pwesto. Nagalit si Lori Sutran. Grabe, siyempre, para sa akin, sino mo, magising-gising kayo Hirap na hirap na tayo. Pag namalengke ka, 1,000 mo, wala na. Dati kapag may 1,000 ka, namalengke ka, ang dami mo na mabibili. Ngayon, bumili ka lang ng 1 kilong karne, 1 kilong manok,
isang kilong isda at 5 kilong bigas, wala na. Gago! Wala ka ng pang-gin. Di ba? Wala ka ng pang-gin. Oo. Oh. So, samantalang, eto nga daw, putulin na natin to, samantalang may mga tatakbo. Sasabak na sa karera sa Kamara ang kilalang opposition figure na si Attorney Chel Diokno bilang kinatawan. Ito ang mga walang kadala-dala. Ito, 2025 midterm election. Ito, no, ang daming nagkukumahog ngayon. Hoy, pagbigyan nyo naman yung iba. Oo, mga senator dyan. Ito, nakaranas na tong senator si Bam, si Kiko. Pagbigyan nyo naman yung partido ng mga Duterte. Kahit naman, sige, kahit tumakbo kayo, hindi naman kayo mananalo. Sige na, pahig na kami, tumakbo na kayo. Kayo naman gagastos niya. Hindi naman kayo mananalo. Ito, Attorney Chel Diokno, tatakbo sa Kamara bilang lead nominee ng Akbayan Party List. Sa Kamara pala siya tatakbo. Okay, play. Ng Akbayan Party List. Ang mga pambato naman ng Bakabayan Bloc, inaasahang maghahain na ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ba't naghiwalay pa kayo ng grupo? Dapat isang grupo na lang kayo. Oo, maganda yan. Magsama-sama na kayo lahat. Kanya-kanyang grupo no? Tapos wala namang ito si Kiko, ilang beses nang naging senator yan. Si Bam, ganun din. Wala naman mga wala kaya nga natatawa na lang ako Bakit ganyan ng ganyan? Binuboto pa rin Diba? Nakakatawa na lang Bakit walang wala naman nagawa. Hindi katulad ng mga Duterte na, si Baste, mayor ng Davao, pero may nagawa. At may nagawa na yung tatay niya, may napatunayan na yung tatay niya, may napatunayan na yung ate niya. So, ano pa bang kailangan natin dun? No? So, syempre, kaya natin ibuboto yun dahil alam natin may magagawa sa bahay. Na itong mga to, may magagawa ba to? Jay, meron. Magnakaw. Yung magagawa nila dyan, malamang. Okay, play. Laging magiging tapat sa ating diwa. Wow! May pa ganito pa kayo, ha? Yun po. Kaya, wait lang. Lights, camera, action! laging magiging tapat sa ating Imbes na sa Senado, sa Kongreso natatakbo si Attorney Chel Diokno bilang lead nominee ng Akbayan Party Ayun talaga, no? May pag ganun pa List sa 2025 midterm elections. Naniwala tayo noon hanggang sa ngayon. Kasama dapat ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino si Diokno na tatakbo sa Senado. Pero batid daw niya na mas malalaking pangalan ang makakalaban niya sa senatorial race. Hindi, mas tawag dito, mas marami kasing dun sa Kamara. Kasi sabi niya, huta na, mga congressman dun, nagyayamanan Pwede dun na lang ako. Diba? Baka sakaling magkaroon din ako ng Hermes, Chanel, at 18 million na bulletproof na sasakyan. Gago! Kaya sabi niya, dito na lang ako. Diyan kayo sa Senado, buso ako, dito ako. Maraming hakutan dito. Sumipsip lang ako sa leader, marami na akong mahahakot. Ilang years pa ba? May 3 years pang pangahakot. Kung sakaling makapasok etong si Diokno, may 3 years pa. Di ba? May 3 years pa di lang natin alam. Pag natigok, pag natigok, edi atigok. Pero kung hindi, may 3 years pang pwedeng anuhan to si Diokno. Diba? Okay, play. Nung na-announce nga yung mga senatorial bets ng administrasyon, Attorney pala to. ng kampo ni dating Pangulong Duterte ay alam naman natin na yung mga kumakandidato para sa kanila ay talagang malaki ang war chest.
At it's going to be a very, very tight race. Kaya matagal na rin May namin. mga tiga-acting pa eh, no? Di ba natin wala akong pakialam niya sa sinasabi ni Jokno. Pakialam ko dito, ito may dalawang acting ano pa dito sa kabilaan. Itong lalaki, may iyak-iyak pa siya. Yung isa naman, pangiti-ngiti, pag ganun-ganon. Ngayon dapat. Minsan ganda-gandaan nyo rin kasi yung pag-iinarte. Ayun, napanoorin nyo. Matagal na rin namin pinag-aaralan kung ano ba yung TV5, ba't mo sinum? Oo, ba't mo sinusum? Ba't di mo sinusum? Nakantiting. Sinusum eh. Di tuloy nakita yung dalawang artista nila. Magandang paraan para makapaglingkod po tayo na bilang mambabatas. Mga katawan na itong mga... At, pareho rin naman ang magiging trabaho kung ikaw ay nasa House or nasa Senate, gagawa po tayo ng batas. Nakita namin na nung dumating itong pagkakataon na ako'y maaring maging nominee ng Akbayan. Para sa isang political science professor, magandang hakbang ito para kay Jokno. Mas mataas daw ang posibilidad na... Apple? Mansanas? Hindi na, ba't hindi na ganon? Uy! Dapat ganon. Paano eh? Kasi cell. Si nga naman eh. Sorry. Akala ko Apple eh. Oo, akala ko inano nyo na yung logo ng Apple. Yung may kagat Manalo si Jokno bilang party list representative kumpara sa pagkasenador. Siguro, tulot na rin ito nung mga hindi niya pagkapanalo sa Senado. So siguro, niliitan niya na lang yung kanyang, ginawa na lang modest yung kanyang goal. Dahil sa ganyang strategy niya, it is a combination of his idealism and pragmatic consideration. Tingin ko malaki-laking chance na mananalo siya. Ewan ko lang. Uy, ito pa! Ito pa isa. Hindi yung pinalaya ni Marcos, Ito pa isa. Yan, lights, camera, action. What every Filipino deserves. Una na ring inanunsyo ni dating Senadora Laila De Lima na tatakbo siya sa Kongreso bilang lead nominee ng mamamayang Liberal Party List. Kongreso din. Ano naman kaya kalaki ang tiyansang manalo rito ni De Lima? Hindi, ang pangit ng tanong niyo Ang pangit ng tanong ng TV5, pakinggan nyo. Ang Liberal Party List. Gaano naman kaya kalaki ang tiyansang manalo rito ni De Lima? Gaano naman daw kalaki ang tsansa na manalo ni De Lima? Hindi dapat tsansa na manalo. Ang tanong dyan, gaano kaya kalaki ang mahahakot ni Jokno at ni De Lima? Gago! Yun yung tanong doon. Malaking tsansa. Hindi mananalo yung... Ewan ko lang pero... Ewan ko baka hindi rin kahit pa paano, may mga butante naman ang dinawan. Malay nyo naman. Tsaka suportado naman sila ng administrasyon O kahit iba... ito sumabit. Sumasabit yung lalamunan ko. Tawag dito, alam nyo itong mga to, kahit iba-ibang kahit iba-ibang partido yung mga yan, hawak pa rin yan, susuportahan pa rin ng administrasyon yan. Dahil, alam nyo ba't ko sinabi? Dahil, anti-Duterte din yung mga yan. Alam nyo naman, pag anti-Duterte ka, in ka sa grupo. Susuportahan ka ng administrasyon pag pag anti-Duterte. Yun yung gustong-gusto. Yun yung pinaka kung sa fraternity, yun ang pinaka ayoko nang banggitin yung abot kasi bawal ata dito yun. Yun yung pinaka nila, parang rules bago ka makapasok sa grupo. O maging anti-Duterte ka muna. Pag naging anti-Duterte ka, pasok ka. Gago! Kaya may posibilidad din na manalo to. Pero kung ako sa inyo, mga Duterte supporters, naku po, huwag kayong magpapabulan. At doon naman sa mga supporters nitong mga to, bakit? May nagawa na ba yan sa bayan natin? Sabihin na naman ng mga tanga dyan, kaya nga namin buboto, titignan natin kung may nagawa. Paulit-ulit kayo sa ganyan mindset na titignan. O ngayon, tignan nyo, puro na lang ding tinitignan yung mga project ngayon. O, tignan mo si Marcos, puro target. O, titignan natin, papanoorin natin, target natin. O, tapos yung binidang project ngayon, gawa pa ng Duterte.
Gago! Ay, naku po. Kaya mga gising-gising kayo, ha? Okay, play. Tingin ko, baka nandun pa rin yung epekto ng pag-discredit sa kanila ng Duterte administration. So siguro it will take more time bago sila matanggap ng publiko, no? At maihalal sila sa mga matatas. No, hindi pa rin ito. Basahin natin, ha. Tingin ko baka nandun pa rin yung epekto ng pag-discredit sa kanila ng Duterte administration. Ano daw? So siguro it will take more time bago sila matanggap ng publiko. Talagang noon pa man di na kayo tanggap. Noon pa man, ha. Noon pa man hindi na kayo tanggap. Tapos ngayon pa kaya ay mas lalong hindi kayo katanggap-tanggap. Huwag na kayong umasa. Ang Bakabayan Coalition naman. O bakit kaya hindi nagpapakita si hindi kayo nagpapakita si Gadon? Siguro nanawa na rin, no? Panay talo, eh. Siguro nanawa na rin si Gadon, no? Panay talo naman ako. Ayoko ng ngayon nahanap-hanap ko nga si Disbar Badon, eh. Disbar Gadon, eh. Attorney Disbar. Oo, nahanap-hanap ko. Tagal lang nawawala ngayon. Eh. Pinatahimik siya, no? Kasi puro ngawa, wala utak, eh. Handang-handa na sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Ito, kandidato bilang isang guest. Yung ayon sa Makabayan manager nila, si Renato Reyes, ito raw ang unang pagkakataong umabot ng 11 ang kanilang senatorial candidates. Ay, hindi. Pero Pala pwede to. pa raw yan matagdag. Pala to. Akala ko sila Castro. Yun nga lang, aminado sila na hindi magiging madali ang kampanya. Ang daming sila sa tour nga, oh. Ang daming mga tatakbo, no? Ikaw ba naman, makita mo yung makita mo yung mga gamit ng mga congressman ngayon. Hindi pa nabuuungkat yung mga kagamitan ng mga senator dyan. Mga congressman pa lang. Kaya nga ang daming nagkukumawag ngayon, eh. Kaya nga may isang vlogger dyan natatakbo daw sa pagiging senator. Oo, na influensyahan ng mga nireaksyonan niya. Sabi sana all may Hermes. Gago! Oo, kaya yung isang vlogger para daw may boses yung mga vlogger. Ulul mo, vlogger ka ni Trillanes, paano magkakaboses kami sa'yo? Gago! Gago ka ba? Definitely, hindi namin kayang makipagsabayan doon sa mga TV ads, no? Doon sa bilyong-bilyong ginagastos para sa kampanya. Definitely. Bilyong-bilyon? Hindi rin kami namimili ng boto dahil una, mali yun. Pangalawa, wala naman kaming gagamitin, no, para doon. So, ang focus namin niya... Huwag na kayo ko tumakbo. Gago! Kung nakadali yan, ba't takbo ka? Sige, takbo ngayon, nagpapa-Hawaii pick ka dyan. Gago! Takbo kayo ng takbo, eh. Hindi naman kayo pinapatakbo. Doon sa C6, magtuwakbo kayo doon. Malawak-lawak doon. Walang pipigil sa inyo. Ingat lang, baka masagasaan kayo doon. Gago! Takbo kasi kayo, takbo eh. Ngayon nagsasabi kayo, hindi naman kasi kami katulad ng ibang magdano, bili-bili yung ginagasos. Hindi naman pala, alam nyo naman pala, huwag na kayo tumakbo. Para saan? Ito lang napaka-logic lang. Tatakbo sila na wala namang silang pera. Sinasabi nila yan. So ibig sabihin, malaki ang gastusin pag tumakbo ka ng senator, congressman, or kung ano-ano pa yan. Magsasayang ka ng pera sa wala kang kasiguraduhan. O ngayon, pag nanalo ka, edi babawiin mo yung pera na ginastos mo. Tsaka, eto alam nyo ako, mahirap lang to sabihin pero pagyayabang ko na. Minsan lang. Ako nakatulong ako sa mga kapwa ko Pilipino na hindi ko naman kailangan tumakbo sa pagiging politiko. Dito to, nakatulong ako, ang dami kong, hindi ko naman siya sinusumbat, no? Nung charity vlogger pa lang ako, na kahit papano, nakapamigay ako, kahit papano may mga pabahay project ako, pero hindi ako naging hindi ko inangad-hangad yung politiko na yan. Kasi sabihin mo yung iba, sasabihin may ipapasang batas, may ipapasang ganito.
Puta na, sa amot-sari na yung batas sa Pilipinas, hanggang ngayon, basura pa rin. Hindi totoo naman Kahit ano, simulat sa pool, hindi naman natutupad yung batas dito. Yung sa hearing niya, wala na nga yung kisa kay OJC na nga lang, ang daming nilabag na batas dun Tapos ngayon, sasabihin pa na tawag dito na kaya ako kasi may pasa tayong batas. Puta ang dami-dami nang naipasang batas, wala naman. Basura naman yung batas dito sa Pilipinas. Ang batas, sa papakinabangan lang yan kung mayaman ka. Pero kung di ka naman mayamang, basura yung batas yan. Kadalasan nga, yung nakukulong, yung pa yung mga walang ginawang masama yung mga convicted nga hanggang ngayon nandyan pa, tumatakbo pang senator. Tapos ngayon papasang batas para tanggalan ng mapawalang bisa yung mga convicted, ganun ba? Katulad lang ni Franz Castro, tatakbo si Saturco Ocampo, tatakbo sila, magpapasa ng batas. Anong batas ang ipapasa kung sila nga mismo lumabag sa batas? Kaya nakakabobo Tapos sasabihin, wala kaming pera, ito ganyan. Huwag ka na tumakbo. Hindi daw sila nagbabayad ng boto. Natural, huwag ka talaga magbayad. Yan yung tapos pag nakaupo ka na, ano mo? Kaya ang dami nagyayamanan ng mga politiko ngayon Kasi nga kahit na walang pera, basta manalo lang, tapos nung nanalo, ayun na. Kaya ang daming mga galit na politiko sa mga Duterte. Kaya ang dami nilang galit. Kasi nga na-jeta sila Hindi sila makapagnakaw nung panahon ni PRRD. Lalo na kapag naging presidente na si Basti, si Mayor Basti Duterte o kaya si BP Sara o kung sino man sa mga Duterte ulit ang makaupo sa pagiging presidente, di jeta na naman sila. Yun yung iniiwasan nila diyan, yung maulit yung kahirapan ng mga politiko na hindi sila makapagnakaw sa kaban ng bayan. Yun. Nagalit ko ako Hindi, totoo naman kasi, di ba? Kaya nga medyo, wala ka mo pala pera, tapos tatakbo ka. Tapos anong gagawin mo kapag nanalo ka? Di babawiin mo yung ginastos mo. Ko. Tsaka, bakit mo kailangan ng pera? Kung talagang lihiti mong gusto mo